Marami sa mga mommies ngayon na nag-worry kapag si baby nila ay hindi pa nakakapagsalita or yung nagiging late talker sila. Dapat alam natin yung mga signs sa baby, sa infant or 1 to 2 years old na ready na siyang magsalita. Para tayo mga mommies, in-stimulate natin sila or ginagawa natin ang paraan para matulungan si baby na magsalita. Previously, I uploaded a video. Ang title niya is Tips para hindi maging late talker si baby or maiwasan natin yung maging late talker siya or madelay sa kanyang pagsasalita. Yung pinag-uusapan natin dito, ito yung mga babies na walang comorbids. Yung walang ibang factor or ibang dahilan kung bakit may speech delay si baby. Yung mga ibang babies kasi, di ba, iba-iba po yung phase natin, iba-iba yung development nila at iba-iba yung process nila. Yung iba, merong early talker. Yung iba naman, nandun siya sa typical timeline. And then yung iba, late talker lang. So dahil sa maraming factor kagaya na hindi siya na-stimulate dahil sa environmental factor. So ito nga yung video na to is para malaman natin kung ready na bang magsalita si baby at tutulungan natin sila para hindi siya maging late talker. Kaya naman, naririto ang mga senyales na ready na magsalita si baby. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa aking channel, ako po si Dr. Pedjo Mom, isang pediatrician at nanay na katulad ninyo. Gumagawa po ako ng mga videos, pedia tips, parenting tips at gabay sa pag-aalaga kay baby. Kung gusto niyo po ng mga ganitong topic, don't forget to subscribe to our channel, Dr. Pedjo Mom. Wala ka 5 signs dito para masabi na ready na magsalita si baby. At unahin na natin ang number 1, nalalabas na niya yung kanyang dila. At around 6 months, nagagawa na niya ito. Usually, 6 to 7 months, kung nakikitaan nyo na siyang dumidila, nilalabas ang tenga, that means ready na siyang magsalita. So, kapatid ko, yung ginagawa niya, shout out Tita Kokoy na natutulog sa kabila. Ang ginagawa niya sa mga anak ko, siguro na sa 6 months pa lang nun si Gon, ginagawa niya, nilalabas na yung tongue niya and yung ginagawa niya ganito. And then, kiniklik niya yung tongue niya, hinahayaan niyang kopyahin ni Gon yun. So, kapag ganon, tapos meron mga tongue out, ibig sabihin, hindi siya magiging late talker or ready na siyang magsalita. So, tutulungan nyo na siyang maggaya ng sounds na ganon. And nilalabas yung dila. Kailangan gumagalaw-galaw yung dila eh. Kahit yung simpleng ganito lang. Tapos, ginaya ka niya. Yun. Sinyalis din yun na ready na siyang magsalita. Number 2, kapag ginagaya niya yung mga sounds na narinig niya sa environment. Yung simpleng bum, yun. Boom, yung mga ganon. Say it. Say, bum, baram, bum, bum. Bum, bum, bum. About, dito na pumapasok yung animal sounds, yung sound ng thunder, yung sound ng heart, no? Yung mga stuffed toy na may tunog ng heart, no? May ganun stuffed toy. Pag ginagaya nyo yun, tug, 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 tug. Yun, ibig sabihin, gustong-gusto na niyang dumaldal. Kahit walang words, kahit sounds pa lang yan, it's a good sign na magsasalita si baby na hindi siya magiging late talker. Another example na ready na siya magsalita is kapag, kuwari, pinapagalitan mo siya, sasabihan mo siya ng baba, baba. Ang simple lang ng word na baba, and then magagaya niya yung baba na word, baba, sasabihin din niya. Yon, one word na yon at sign yun na, yes, magsasalita si baby. Third sign is, sinusubukan na niya makipagsalita sa inyo kahit hindi naiintindihan. Diba? Kita nyo yun, no? Born to be a vlogger. Siguro dahil sa bahay, nakikita niya, nagsasalita yung mga nasa bahay, mami niya, daddy niya, vlogger. Kaya pati siya, ganyan, nakikiyano na rin. What's up, people, ganyan. Ano ba sinasabi niya? Mga VVs, gano'n. Ano po yan? Senyales talaga yan na gusto na niyang dumaldal. Gusto niya makipag-converse, gusto niyang i-express, gusto niya magkwento, kaya lang hindi niya ma-articulate, hindi niya malabas sa bibig niya. Pero siguro sa isip niya, meron siyang sinasabi. Pag ganito, nangyari ito, you should act like naiintindihan nyo. Yung parang nagkakaroon kayo ng real conversation. Listen to the baby, tapos mag-respond po kayo.
What are you doing, Gon? Yes. Ano yung ginagawa mo? Patingin? Amba. Oh, ang galing naman. Asan? Tapos, anong ginawa ng car? Oh. Tapos ano to? Ha? Dash. Stash. Spider. Pega. Ito, what is this? Pig. Pen? Scorpion. Ha? Sa ganitong paraan, nade-develop din yung kanyang communication skill, language skill. Tapos, kapag nasa mood po siya, na gusto niyang magsalita or nakikipagkwentuhan siya sa inyo, i-grab din na po yung opportunity na to para ma-test niya siya dun sa kakayahan niya, yung kanyang ability to speak or ability to understand or comprehend. Like for example, pwede nyo na siyang turuan or tanungin siya ng mga body parts, yung animal sounds, tapos kung ano ba yung mga pinapagawa niyo sa kanya, kumare, brush teeth, tapos comb your hair, command the child, pwede yun. How about brush your teeth? Brush na yung teeth. How about smell your breath? Where's your eyes? Beautiful eyes ka daw. Beautiful eyes. Where's your nose? Nose. Where is your hair? Ay, kagaling naman. Where is your tongue? Tongue. How about your tummy? Tummy! Laki ng tummy. How about your feet? Feet. Say feet. Feet. Ay, kape. That's your feet. Very good. Okay, say bye-bye. Meron akong patient, 7 months lang siya. So, shout out din kay Mommy. Kay Mike Jada, yun yung patient ko. 7 months lang siya. Tinatry ko lang kung naiintindihan niya ako. Tapos, pinapahawa ko yung object. Kinuha niya. Sabi ko, kunin niya. Kinuha niya. And then, sabi ko, kainin mo. Diba? Yun na yung, isa sa mga developmental milestones yun, yung ita-transfer yung object from one hand to another. And then, automatic sa kanila yung kakainin. So, sabi ko, sige, lipat mo dyan. Nilipat niya. And then, kainin mo. After kinain niya, sabi ko, wow, congratulations. Very good ang brain development. Okay yung kanyang comprehension and language. Ibig sabihin, ready to talk na rin si baby. Kahit 7 months pa lang. Again, kung nakamood si baby na nagsasalita siya, kahit walang words ay naiintindihan, stimulate the baby, try to augment, try to add pa. Fourth sign na ready to talk na si baby is yung music. Nagkakanta siya or humming. Meron din ako mga ibang patients, tsaka yung baby ko, 7 months pa lang, marunong na siyang magkanta. Hindi yung kanta na may lyrics, yung kanta na gibberish na nag-hum. So, pag ganito din, sinyalis din po yan na ready na siyang magsalita. Kasi, iba-iba kasi yung way ng baby on how to learn, different way of learning, and one of them is through singing. Kung mapapansin nyo, merong mga lalabay, pwede nyo pong gamitin ito kay baby, mga familiar lullabies, para mag-develop yung kanyang speech. Kaya si Miss Rachel, diba? Can you say, mama? Diba? Nakaka-LSS kung sa atin yun. So, dapat catchy po yung kanyang kinakanta. Pero may mga ibang babies na siya lang yung gumagawa ng kanyang tune. One example is yung baby ko, yung panganay ko. Kaya siguro talagang ang daldal niya ngayon. 7 months pa lang siya, may kinakanta na siya. Meron ako nakitang isang video noon, yung isang pediatrician, kinakanta niya yung Old MacDonald, and then hinintay lang niyang parang, ang tawag dito? Kinanta niya yung Old MacDonald, and then yung doon sa last part, hinayaan niya yung baby na magkanta. Isa din yun, sign, kapag alam ni baby yung kanta, ready na siya talagang makipagdadalan sa inyo. And fifth sign po is yung palagi siyang meron tinuturo.
Yung parang meron siyang gustong sabihin, hindi lang niya ma-express, no? Yung pag nagtuturo siyang ganyan, sabayan nyo na. Sabayan nyo na it's either makipagsalita po kayo sa kanya, sabihin nyo ano yan, or kung English man siya, what's that? And then, marami kasing reason kung bakit siya nagtuturo. One is, gusto niya malaman kung ano yung tawag doon. Pangalawa is, pwede niyang pinapakuha sa inyo, or familiar siya dun sa object na tinuturo niya. Pwedeng natatakot siya dun sa object na tinuturo niya. Kahit alin man doon, sabayan niyo po si baby. Talk to them kasi ready na siya magsalita kapag ganon. Hello! Ay, lizard daw! Asa? Yung pag tinuturo, lalo na yung may mga animals sa tinuturo nila. So, gusto lang nilang malaman. Ano po ito, mami? So, kapag ganyan, kausapin niyo po sila. Oh, lizard, that's lizard. Sabayan niyo na agad ng animal sounds. So, lahat ng senyales na yan, kapag nakitaan niyo na si baby, grab the opportunity mga mommies na sabayan si baby, araw-araw niyong ginagawa at panigurado na hindi magiging late talker si baby. And sana wag tayo mag-worry agad kasi again, sa mga babies na 1 to 2 years old na talagang late pang magsalita, most of the time or more than 50% nito, they resolve spontaneously. Magsasalita din sila unless kung may ibang problem like hearing disability, bingi siya, may ibang organic problem, merong behavioral or psychiatric or intellectual disability. Of course, kapag ganito, alam na ng mga pediatrician yan, screening si baby, i-refer siya sa isang DevPed. Pero sa mga isolated case na ganito, again, inuulit ko, tayo ang makakatulong sa kanila. That ends my discussion about signs na ready na magsalita si baby. Kung nakatulong po sa inyo to, don't forget to like the video, share, and subscribe to our channel, Dr. Pedro Moap. Thank you!